Welcome sa Durs TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol sa Kim Pao. Ihahatid ko po sa inyo ang pinakabago at pinaka-latest na mga kaganapan tungkol sa kanila. Kaya naman kung hindi ka pa subscriber ng ating channel, pindutin nyo na ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And for tonight's video, isang importanteng talakayan na naman ang ating pag-uusapan tungkol po kay Paolo, lalo na po kay Chinita Princess. So meron po tayong importanteng topic na tatalakayin sa update natin ito tungkol sa isang endorsement po ni Chinita Princess na naapektuhan na po dahil sa fake news. So mamaya pag-uusapan po natin yan at kung ano ang nangyari po doon sa isang branch ng ini-endorso po nitong si Kim Chu. Naku, nakakaano to mga Kimpaw, nakakagigil talaga. Pero bago natin pag-usapan yan, kumalma lang kayo. Narito muna ang ating mga pa-update tungkol po dito sa magiging mga pa-event ni Kim and Paolo Abilino. So 2 days to go mga kakimpaw. Kim Pao is coming to Coronadal. Reminders lamang ha. Samahan natin si Kim Chu at Paolo Abilino with Ding Dong Bahan and Patrick Ramirez on March 16, malapit na, 2025, 2 p.m. po yan at South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. So alam nyo na po yung mga pinagbabawal doon, nasabi ko na po yan pero ulitin ko lamang ulit, items that are not allowed inside the venue po, etong perfume, tumblers, sharp object, backpack, charger, vape, pencil or pen, umbrella, helmet, and power bank. Tapos yung children 7 years old and below are not allowed to enter. Okay, so yan po yung dapat ninyong isa-ise para pagdating doon, okay na lahat, no? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ginawa pong post ng isang DDS, dito sa Facebook po yan, mula ito kay La Cruiser P. Latibo. So, marami niyang followers siguro, no? Kasi umani po at gumain ng napakaraming reaction, reaction yung post niya tungkol po kay Kim Chu. So, 67K po ang tawang-tawa, 5K yung nag-comments, at 3K po yung nag-share. Grabe, ang dami nun mga kakimpaw. And hindi naman natin alam kung ano po ang iisipin ng mga taong hindi po alam ang tungkol dito. Anong sasabihin kay Chinita Princess? 'Di ba? So one-sided lamang ang maaano nila doon kasi di po na kapag-explain si Chinita Princess ata no sa national TV. Nakapag-explain ba siya? Hindi ko alam. Correct me if I'm wrong. Sabi dito, ikaw Kim Chu, last na ka ha, pa bright bayaka. So anong salita to? So, dili man ako makasabot dito mga kakimpaw. Di ko man gets kung anong ibig niyang sabihin. Pero for sure ay katatawahan po ito tungkol kay Chinita Princess. So, nakakalungkot lang mga kakimpaw dahil nabash ng gusto si Kim Chu nang dahil dyan sa binasa niya po sa teleprompter. At eto pa po mga kakimpaw, ang sobrang nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot po dahil dito mga kakimpaw, isang endorsement po ni Kim Chu ang naapektuhan. Yung ini-endorso niya po na tinapay, yung Julie's Bake Shop, yung isa pong branch dito sa saan ba to? Quezon, Bukidnon, Davao, tinanggal po ata yung poster ni Kim Chu, tapos yung isa doon, sa isang branch pa, another branch, tinakpan po yung mukha po ni itong si Chinita Princess. So, grabe mga kimpaw. Ayan po, ipapakita ko na lamang sa inyo. Baka sabihin ng iba gumagawa tayo ng kwento. Ayan po, yung picture binahagi po ng isang netizen dito po sa Facebook. Mula ito kay Budolerang Chismosa, credit sa'yo, no? Maraming salamat sa pagbabahagi ng picture na to. Hindi naman po deserve ni Chinita Princess ng ganito, di ba? Ilang beses po bang sasabihin ni Kim Chu na binasa niya lamang po yung nasa teleprompter at hindi niya po yun, hindi yun sa kanya mismo nang galing. Bakit naman po ganito yung ginagawa sa kanyang poster o sa kanyang mga tarpaulin para po sa
Julie's Bake Shop. Sa pagkakaalam ko, bawal na bawal to mga kakimpaw. So once po na nakita ito mga kakimpaw ni Chinita Princess, for sure iyak na naman yun at maapektuhan po. Sinong hindi maapektuhan nito na nadadamay na yung kanyang endorsement dahil sa maling interpretasyon po ng ilang mga netizen. Nakakaawa po, nakakaawa si Kim pag nakita to mga kakimpaw. So sana tigilan na po natin yung pagpapakalat ng mga ganyang balita kasi ang dami pong napapaniwala. Ang dami pong sumasama ang loob na wala naman po yung katotohanan, ano? Wala namang basis yung kanilang galit dahil hindi naman mismo galing kay Kim yun eh. Sabi dito ng isa epo mga franchise branches po yan, mga mare, sana aksyonan ng Julie's Main. So ayan, sana makaabot po ito sa Julie's Main at magawan po ng karampatang parusa kung ano man po ang dapat iparusa sa mga gumagawa po nito sa poster or sa ano po, no, sa tarpaulin na for Julie's Bake Shop. Sabi dito ng isang netizen, ngayon ako naniniwala na madami pa din tao ang hindi nakapag-aral ng maayos, walang formal education, kaya madali silang maimpluwensyahan ng mga maling impormasyon na nababasa, naririnig o nakikita lang nila sa social media. Ang isang taong may utak, ginagamit ang common sense at hindi basta-basta nagpapaapekto sa mga bagay-bagay na nasa paligid. Correct? Tama mga kakimpaw. Then may nag-comment pa dito na wag daw pong bilhin yung product ng Julie's. All Kimpaw daw. So grabe, wag naman ganun. Siguro bashers to. Kasi pag hindi nyo po binili or tinangkilik yung ini-endorso ni Kim Chiu, tingin nyo magiging effective endorser pa siya sa isang brand na yon. So pag hindi siya naging effective sa brand na yon, anong gagawin? Eh di matatanggal si Kim Chiu dyan. So itong mga bashers na to, naggalat na naman sa social media at nagko-comment ng kung ano-ano. Sabi pa ng isa dito, may license yan. Sila, wala kayong karapatan na takpan ang mukha ni Kim dyan sa Julie's. Dapat gawa ng mga kaukulan dyan. Deserve naman ng mga tao na dumgan sa Julie's. Wag kayong maniwala sa mga fake news dahil lalong masisira ang mga taong wala namang ginagawa ng masama. Then may nag-comment pa po na sa Quezon po yan, grabe na to, sakit lang para kay Ate Kimi na ginaganyan siya pati Julie's. Damay. So isang branch po yan mga kakimpaw, siguro 2 branch yan na ganyan po ang ginawa po doon sa tarpaulin nitong si Chinita Princess. So may nag-comment dito na kahapon pa yan, merong nag-video tapos deleted. So dinidelete kasi alam po nila na pag nag-trending yon, ma-actionan po talaga sila ng Julie's Main yan. So sana po hindi ito itolerate ng Julie's Main at bigyan po ng aksyon yung mga taong gumagawa po nito, bumabastos po sa endorsement nitong si Kim. So wag na lang bumili yung ibang hindi naman gusto si Kim dyan, lalo na yung mga bashers dyan na walang ginawa kundi pulaan ang pulaan si Kim Chiu. So wag malulungkot mga kakimpaw, okay lang po yan, okay? So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.